Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 11. Kapag nagsimula ang paghahabol. Madaling araw, tahimik ang lungsod. Ang uri ng katahimikang may itinatagong galaw. Sa loob ng isang sasakyang walang plaka, may tatlong lalaking magkakahiwalay ng upuan. Hindi sila nag-uusap. Isa ang nag-aayos ng strap ng bag. Mabigat ang laman. Isa ang tumitingin sa tablet. Mga mapa, ruta, blind spots. Isa ang nakapikit. Parang nakikinig sa ingay na wala sa paligid. Sa headset ng driver, pumasok ang maikling utos. Gisingin ang mga kalasag. Walang tanong. Yumandar ang sasakyan. Sa kabilang panig ng lungsod. Sa isang gusaling walang marka. May ilaw na biglang bumukas sa isang silid na walang bintana. Isang aninong babae ang nakatayo sa gitna. Hindi kita ang mukha. Simulan na, wika ng tinig mula sa dilim. Sa likod niya, si Severo Cruz ay humakbang palapit sa mesa. Isang mapa ng lungsod ang nakalatag. Hindi pa siya handa, sabi ni Severo, mababa ang boses. Hindi na mahalaga, sagot ng tinig. Ang mahalaga, magsisimula na siyang tumakbo. Tinuro ni Severo ang ilang marka sa mapa. Hindi natin siya gagalawin sa harap ng liwanag, wika niya. Hindi pa. Tumango ang tinig mula sa dilim. Hindi siya ang target, sagot nito. Sa ngayon, isang itim na rosas ang inilapag sa mapa. Papalapit ang tunay na laro, wika ng tinig. At gusto kong makita kung sino ang lalapit sa kanya kapag humigpit ang lambat. Sa labas ng campus, naglalakad si Lucas pauwi. Hindi niya alam na sa bawat hakbang niya, may tatlong grupo ang gumagalaw. Isa ang nagmamasid, isa ang naghahanda, at isa ang naghihintay ng utos. At sa lungsod na iyon, ang pangangaso ay hindi nagsisimula sa habulan. Nagsisimula ito sa paglalapit ng mga mata. Sa ilalim ng ilaw sa kanto, huminto si Lucas. Hindi dahil may nakita siya, kundi dahil may hindi niya nakita. Kanina pa, may 3 beses na siyang napapatingin sa likod. 3 beses na iba-iba ang mukha. Iba-iba ang anyo, pero pareho ang galaw. Ang pagbagal kapag lumilingon siya. Ang pagbilis kapag umaandar na siya. May nag-o-orchestrate, pumasok sa isip niya. Lumiko siya sa isang eskinita. Mas madilim, mas tahimik. Isang anino ang tumawid sa dulo ng daan. Hindi palapit, hindi rin palayo. Nagpatuloy siya sa lakad. Hindi nagpapakita ng kaba. Sa itaas ng kalsada, may motorsiklong dumaan. Masyadong mabagal para sa ganitong oras. Nang mapadaan siya sa isang saradong tindahan, biglang bumukas ang ilaw sa loob. Sandaling liwanag, sapat para makita ang refleksyon ng 3 tao sa salamin. Hindi magkakasama, pero nakaayon sa kanya. Biglang may nahulog na bote sa likod niya. Hindi tumama, hindi rin malapit. Warning, naisip niya. Huminto si Lucas. Dahan-daang humarap sa direksyon ng ingay. Walang tao, ngunit sa dulo ng eskinita, may nakapatong na bagay sa sahig. Isang maliit na itim na rosas na yari sa tela. Iniwan sa gitna ng daan. Hindi niya ito dinampot. Hindi rin siya lumapit. Alam niyang ang layunin ng bagay na iyon ay hindi para saktan siya, kundi para ipaalala, hindi ka nag-iisa sa daan na to. Sa di kalayuan, may 3 matang sabay-sabay na umiwas ng tingin. Isang senyales na tapos na ang unang sukat, unang silid. Isang lalaking may malapad na balikat ang dahan-daang nagkakabit ng proteksyon sa braso. Hindi siya nagmamadali. Alam niya ang bigat ng bawat hakbang. Sa tabi niya, may bag na puno ng gamit. Hindi baril ang unang kinuha, kundi lubad at pangwasak ng kandado. Ikalawang silid. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng malaking mapa ng lungsod. May mga marka sa mga tulay, eskinita, blind spot. Dahan-dahan niyang binubura ang isang ruta at gumuguhit ng bago.
Parang hinahabol ang isip ng isang taong hindi pa niya nakikita. Ikatlong silid. Isang anino ang gumagalaw sa dilim. Hindi maririnig ang yabag. Sinusubukan niya ang bigat ng isang kutsilyo sa palad. Saka ibinalik sa tagwan. Sa magkakaibang lugar, 3 tao ang sabay-sabay na tumigil. Sa headset, pumasok ang parehong mensahe. Target movement confirm. Walang tanong. Sa 3 silid, 3 kamay ang sabay-sabay na nagsara ng bag. At sa lungsod na iyon, habang ang isang anino ay sinusukat ng dilim, may 3 anino namang naghahanda para sa isang banggaan na hindi pa dapat mangyari. Ngunit papalapit na. Hapon, lumabas sina Althea at Nicole sa campus. May 2 bodyguard na nasa di kalayuan. Hindi dikit, pero sapat ang distansya para hindi halata sa mga estudyante. Same route ulit, tanong ni Nicole. O gusto mo dumaan sa kabila para may milk tea? Ngumiti si Althea. Same route muna. Pagod ako. Tumawid sila sa kalsada. Sinundan ng 2 bodyguard sa magkabilang gilid. Parang mga aninong hindi dapat mapansin. Sa di kalayuan, may lalaking nakaupo sa bangko. Kunwari may tinitingnan sa cellphone. Sa screen, hindi chat ang bukas, kundi isang simpleng mapa. May 3 tuldok na gumagalaw. 2 ang magkasabay. 2 ang sumusunod sa magkabilang gilid. Tinap ang screen. May lumabas na oras. 17:43 Route A, repeat. Sa kabilang kanto, may isa pang tao na tila may hinihintay. Nakatayo sa tapat ng isang poste. Nang dumaan ang grupo, bahagya siyang lumingon. Hindi halata, pero sapat para makuha ang pagitan ng bodyguards. Sa itaas ng kalye, may kamera sa poste. Hindi malinaw kung sino ang may access. Isang maliit na marka ang idinagdag sa mapa. Escort pattern confirm. Nagpatuloy sa lakad sina Althea at Nicole. Tila ligtas sa mata ng mga tao. Ngunit sa dilim, ang kanilang proteksyon ay unti-unti nang ginuguhit ang kahinaan. Gabi, isang delivery van ang huminto sa gilid ng kalsada. Karaniwan, walang dapat pagdudahan. Sa loob, may 2 lalaking nagkatinginan. Isang senadoryas lang. Sa kabilang panig ng kalye, naglalakad si Lucas pauwi. Pareho pa rin ang ruta. Pareho ang bilis ng hakbang. Sa bubong ng katabing gusali, may matang nakatutok sa kanya. Nang tumawid si Lucas sa ilalim ng sirang ilaw, bumukas ang pinto ng van. Isang hakbang lang ang pagitan. Biglang may ilaw na samilaw mula sa kabilang dulo ng kalsada. Headlights ng motorsiklong dumaan ng masyadong mabilis. Napaatras ang lalaking nasa pinto ng van. Nawala sa timing ang galaw. Kasabay nito, may nagkalansing sa likod ng van. Isang lubad na biglang nahulog mula sa bubong. Hindi tumama sa tao, kundi sa hawakan ng pinto. Sumara ang pinto ng van. Hindi napansin ni Lucas ang buong nangyari. Narinig lang niya ang ugong ng motorsiklo. At ang biglang pag-andar ng van palayo. Sa di kalayuan, may 3 figurang naghiwa-hiwalay ng direksyon. Parang mga aninong natapos ang sandaling trabaho. Walang sugatan, walang huli, isang bitag ang hindi natuloy. Sa kabilang panig ng lungsod, tumama ang kamao ni Severo sa mesa. May sumalubong, wika niya, mababa ang boses. Hindi sila parte ng liwanag. Mula sa dilim, dumating ang sagot. Hindi pa panahon. Sa gabing iyon, unang beses na nabigo ang galaw ng dilim. Hindi dahil sa liwanag, kundi dahil may ibang aninong gumagalaw sa pagitan. Huminto si Lucas sa gilid ng kalsada. Hindi dahil may banta, kundi dahil biglang nawala ang pakiramdam ng banta. Kanina, ramdam niya ang mata ng dilim. Ngayon, parang may nagtaboy sa mga matang iyon palayo. Hindi siya nilapitan. Hindi rin siya tinulungan. Parang may taong nag-ayos ng paligid. Nang hindi nagpapakilala, napatingin siya sa bubong ng gusali. Walang tao. Sa likod ng isang poste, may bahagyang galaw ng anino. Isang yapak na halos hindi marinig. Hindi niya sinundan. Hindi rin siya tumawag. Alam niyang kung sino man iyon. Hindi kaaway na gaya ng iba. Mas bihasa, naisip niya. Mas tahimik.
Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa lakad. Sa di kalayuan, may tatlong figurang naghiwa-hiwalay ng direksyon. Isa patungo sa liwanag, isa patungo sa dilim, isa patungo sa pagitan. Hindi niya nakita ang mukha nila. Pero sa loob niya, alam niyang sa lungsod na ito, hindi na iisa ang anino. At kung may ibang aninong gumagalaw sa paligid niya, ang tanong ay hindi kung tutulungan siya, kundi kung hanggang kailan. Sa loob ng pribadong silid ni Don Ricardo, tahimik ang gabi. Isang lampara lang ang nakabukas. May tatlong pulang ilaw sa harap niya. Tatlong linya na matagal nang hindi nagbubukas. Pinindot niya ang unang linya. Walang boses. Pinindot niya ang ikalawa. Isang maikling tunog lang ang sagot. Pinindot niya ang ikatlo. Tahimik pa rin. Hindi na niya hinintay ang tugon. Gumalaw na, wika niya sa sarili. Hindi ko na uulitin. Sa tabi niya, nakatayo si Miguel. Sigurado ka? Tanong ni Miguel. Kapag gumalaw ang mga yan, may babagsak. Tumingin si Don Ricardo sa bintana. Sa ilaw ng lungsod, mas may babagsak, sagot niya. Kapag hindi sila gumalaw, isang mensahe ang pumasok sa device sa mesa. Status, active. Shields awaken. Saglit na ipinikit ni Don Ricardo ang mata. Hindi ito para sa digmaan, bulong niya. Para ito sa pagtatapos ng mga digmaan. Sa silid na walang bintana, may nagbago sa hangin. Nakatayo si Severo Cruz sa harap ng mesa. May mapa ng lungsod na may mga markang bagong galaw. May ibang aninong gumagalaw, wika niya. Hindi sila parte ng liwanag. Mula sa dilim, dumating ang tinig na pamilyar. Alam ko. Tumingin si Severo sa itim na rosas na nakahiga sa mesa. Tatlo sila, dugtong niya. Hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi rin nagkakamali sa timing. Saglit na katahimikan. Kung gumalaw na ang mga kalasag, wika ng tinig. Mas magiging tahimik ang susunod na galaw natin. Tumango si Severo. Hindi natin sila haharapin, sabi niya. Hindi pa, ulit ng tinig. Sa ngayon, ilayo muna natin ang liwanag. Isang itim na rosas ang dahan-daang iniikot sa mesa. At kapag handa na ang anino, wika ng tinig. Doon natin sila haharapin. Hindi ko alam kung bakit. Pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Nasa loob lang naman ako ng silid. Kausap si Nicole, tumatawa sa kung anong kwento. Pero parang may humigpit sa dibdib ko. Parang may malamig na hangin na pumasok sa lugar na walang bintana. Bestie, okay ka lang? Tanong ni Nicole. Tumango ako. Okay lang. Bigla lang akong kinabahan. Hindi ko masabi kung bakit. Wala namang nangyayari. Pero sa bintana, napansin ko ang mga ilaw sa labas. Parang masyadong tahimik ang gabi. May pakiramdam akong may nagmamasid. Hindi sa akin, kundi sa mga taong mahalaga sa akin. At sa kung anong dahilan. Si Lucas ang pumasok sa isip ko. Nasaan ka? Hindi ko siya tinawagan. Hindi ko rin alam kung bakit gusto kong gawin iyon. Kinaikit ko ang mata ko sandali. Hinihingi sa sarili ko na mali ang kutob na ito. Pero sa kaibuturan ng dibdib ko, alam kong ang mga gabi na ganito, madalas ay may kapalit. Tahimik ang kalsada. Pero ngayon, iba na ang tunog ng katahimikan. Parang may naghihintay sa bawat kanto. Hindi na lang Rosa Negra ang iniisip ko. May iba pang anino sa paligid. Mas bihasa, mas tahimik. At sa pagitan nila, ako ang gumagalaw. Board has changed, pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung sino ang susunod na gagalaw. Ang dilim o ang mga kalasag. Pero alam kong kapag gumalaw sila, hindi na ako ang tanging target. Tinignan ko ang cellphone ko. Walang bagong mensahe. Pero sa dibdib ko, may mensaheng hindi kailangan ng salita. Papalapit na ang araw na hindi na sapat ang pagiging anino. Huminga ako ng malalim at naglakad palayo. Dala ang pakiramdam na sa susunod na liko ng kalsada, may maghihintay na sagot sa tanong na matagal ko nang iniiwasan. Gabi. Sa parehong kalsadang dinaanan nina Althea at Nicole kanina, may isang lalaking tumigil sa waiting shed. May hawak siyang payong, hindi dahil umuulan, kundi para takpan ang mukha.
Lumapit ang isa pang figure at ibinulong ang oras. 2 minuto. Sa di kalayuan, may ilaw na biglang namatay. Sandali lang. Sapat para mawala ang tanaw sa waiting shed. Pagbalik ng ilaw, wala na ang lalaki. Sa upuan, may naiwan na itim na rosas. Hindi pa ito ang pagkuha. Hindi pa ang gabi. Isang pagsubok ng ruta. Kung gaano kabilis mawawala ang isang tao kapag pinili ng dilim ang tamang sandali. Sa kabilang panig ng lungsod, napatingin si Lucas sa direksyon ng waiting shed. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumigat ang dibdib niya. At sa katahimikan ng gabing iyon, ang pangangaso ay lumampas na sa pagmamasid. Sinusubukan na ang pagkawala. Kung nagustuhan ninyo ang episode 11, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.